Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. Happy Tuesday morning po sa ating lahat mga kapatid. Salamat po sa ating napakabuting Panginoon na tayo ay muling ibinangon sa ating mga higaan na taglay ang panibagong buhay at kalakasan. At isang umaga na punong-puno ng pag-asa para sa ating lahat. Ating pong ipagpatuloy ang ating online morning devotion. Bagamat maaring ang iba sa inyo ay nakapag-personal devotion na, ngunit hayaan po ninyo na muli ay makasama namin kayo sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ipagpapatuloy po natin yung ating tinalakay nung Monday morning at ngayon po ang pinaka-part 2 ng ating paksa na I Am Yours Part 2. At ang ating pong Bible reference ay sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. At muli babasahin natin yung verses 5 to 8. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar, lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayon ay dampi na ito sa iyong mga labi. Pinatawad ka na at nilinis sa iyong mga kasalanan. At narinig ko ang isang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala?
Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Nung Monday morning po ay tinalakay natin yung point number 1 kung saan ay ating nabanggit ang pagkakaroon ng malalim na pagkakakilala sa ating Panginoon Diyos. At ngayon po ay ating itutuloy yung point number 2 and 3 at ganito po ang magandang paalaala ng Panginoon Diyos sa atin. Number 2, may tamang pagtingin sa sarili. Ito po ay nakita ni Propeta Isaiah sa kanyang kalalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya sa Isaiah chapter 6, 5-6, kawawa ako sapagkat ako isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Nang masaksihan at maranasan ni Isaias ang kabanalan, kapangyarihan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, nakita niya ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon Diyos. Lalong nahayag ang kabanalan ng Panginoon Diyos nang makita ni Isaias ang kanyang sarili bilang isang makasalanan. So napakaganda po ng kanyang tamang pagtingin at evaluasyon ni Isaias sa kanyang kasalukuyang kalalagayan kung kaya't nakita niya ang lalong maliwanag na kabanalan ng Panginoon Diyos. Sabi po ni Billy Graham, when we understand the holiness of God, we will understand the depth of our sin. Buong puso siyang nagpakumbaba sa harapan ng Diyos dahil nakita niya ang kanyang karumihan. Sa sandaling iyon ay naranasan ni Isaias ang lubos sa pagpapatawad at paglilinis ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Kinilala niya ang lubos na ang Diyos ay banal, dakila, hari at makapangyarihan sa lahat na may taglay ng kaluwalhatian at Diyos na mapagpatawad. Ang ginawang pagpapatawad at paglilinis ng Diyos kay Isaias ang naging daan upang taglayin niya ang malalim na pagtatalaga, pagsunod at pagpapasakop sa ating Panginoon. Napakaganda ng kanyang tugon. Nung naranasan niya yung pagpapatawad ng Panginoon ay naging handa siyang ialay ang kanyang buong buhay sa Panginoon upang sumunod sa tawag ng paglilingkod ng Panginoon. Maganda po yung sinasabi ng Kawikaan 28:13b, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, sapagkat dito ay patuloy na kinilala ni Isaias ang kanyang karumihan sa harapan ng ating Panginoon. Isa siyang makasalanan, nakaranas ng pagpapatawad at paglilinis ng Diyos. Tinignan ni Isaias ang kanyang sarili at siya'y pinatawad at nilinis ng Diyos. Siya'y pinagtawad kaya't inialay niya ang kanyang buhay at sa kanyang ministeryo para sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Number 2 po, napakaganda ng paalaala sa atin, may tamang pagtingin sa sarili. Huwag tayong magmataas, magmayabang sa Panginoon, sa halip lagi nating ibaba ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon at ang Diyos na siyang handang laging luminis at magpatawad sa sinumang tao na kahit na ano ang kanyang kasalanan ay handa ang Panginoon na tayo at ikaw ay kanyang patawarin. Number 3 po, may buong pusong pagsunod sa Panginoon Diyos. Sabi nga po sa Isaiah 6:8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Nang sinambit ni Isaiah na narito po ako, Panginoon, ako ang inyong isugo, ito ay full surrender to God. Itinalaga ni Isaias ang kanyang buhay upang sumunod sa ipapagawa sa kanya ng Panginoon Diyos. Si Isaias ay sinugo ng Diyos upang maging mensahero o mouthpiece of God. Bilang pagpapakita ng kanyang buong pusong pagsunod sa Panginoon Diyos, siya ay naging masigasig sa pag-akay sa kanyang mga kababayan upang magsisi talikuran ang kanilang mga kasalanan at manumbalik sa ating Panginoon. Kaya ang wika po ng isang manunulat na nagngangalang C.S. Lewis
To know God is to know that our obedience is due to Him. Kapag lalo nating nakikilala ang Diyos, mas lalong nagiging evident sa buhay natin ang ating pagiging masunurin sa Kanyang banal na kalooban. Ang pagiging masunurin natin sa Diyos ay nagpapapatatag sa ating commitment para sa Kanya. Ang wika nga po ng ating patuloy na pagbubulay-bulay, ang sino mang nagtatalaga, nagpapasakop ng buong buhay, panahon, sa ating Panginoon ay tiyak na nagtataglay ng malalim na pagkakakilala sa Diyos, ng tamang pagtingin sa sarili at ng buong pusong pagsunod sa ating Panginoon. Sabi po ng isang manunulat na si Jim George, "A man after God's own heart is a man who yearns to please God, a man who desires to grow spiritually, a man who has a heart that obeys." Maging mithiin nawa ng lahat ng kumilala sa Panginoon Diyos na lubos na magtalaga, magpasakop at sumunod sa Kanyang banal na kalooban. Maging mithiin din na makapaglingkod sa Diyos, sa iglesia, sa pamamagitan ng pagtupad ng dakilang misyon ng ating Panginoon Diyos. Hinihintay ng Panginoon ng lahat ng Kanyang mga anak at lingkod na magsabi, "Lord, I am yours. Equip me, edify me. Here I am, send me." Ito po ay mga kataga ng may malalim na pagkakakilala sa ating Panginoon Diyos. Kayo po ba ay nakaready na? Kung kayo po ay nakaready na, praise the Lord. At kung kayo po ay naghahanda pa, ang Diyos ay laging handang magantay upang tayo ay magsabi, "Lord, I am yours. Equip me, edify me, and here I am, send me." Bawat isa sa atin ay tunay na inaantay ng Panginoon na magtalaga ng lubos ng ating mga buhay sa Panginoon Diyos. Nais ko po muli kayong ipanalangin sa Panginoon sa umagang ito at patuloy tayong samahan at gabayan ng Kanyang diwang banal sa buong maghapon na ating gagawin. Panginoon, narito po ang aking mga kapatid, mga kaibigan na ngayon ay kasama namin sa aming pagpupurit, pagluwalhati sa pamamagitan naming online morning devotion. Panginoon, patuloy ko po silang dinadalangin kung sila man ay mag-work, ang pag-iingat po, makarating sila ng ligtas at payapa sa mga magsisipag-aral. Ganun din po, Panginoon, ang iyong karunungan at pag-iingat simula sa mga bata hanggang sa mga nag-aaral sa kolehiyo. Panginoon, meron po kami mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, maging kaibigan namin na ngayon nakikinig at nanonood. Humihingi po ng kagalingan na nagbubuhat sa iyong awa. Sa ating mga pananampalataya, ang Diyos ay mahihipo at magpapagaling sa atin. Panginoon, kami po ay muli mong samahan sa buong maghapon. At tunay, Panginoon, nais naming laging sabihin at tinanasa namin, "Lord, I am yours." Gamitin mo kami kung saan ikaw ay mabibigyan ng kaluwalhatian at karangalan. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon Diyos at salamat po sa inyong pagsama sa aking pagbubulay-bulay. Muli po, a friendly reminder for all of us, be Christ-like in your workplace today. Umayo po tayo at maglungkot.